Isinusulong ng ilang senador na maamyendahan ang oil deregulation law sa bansa. Pabor naman ang Energy Department sa naturang panukala. Yan ang ulit ni Luisa Erispe. Ngayong halos hindi na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa Senado, isinusulong ng magkaroon ng kapangyarihan ng gobyerno na bantayan at silipin ang pagpasok at bentahan ng langis sa bansa. Mismong si Senate President Vicente Sotto III plano ng maghain ng panukala para sa total repeal ng oil deregulation law. Ang batas kasi na ito, nililimitahan ng kapangyarihan ng gobyerno na mangialam sa presyohan ng langis sa bansa. Ayon mismo kay Senate President Vicente Sotto III, noon pa mang taong 1998, hindi na siya bumoto ng pabor sa naturang batas. Noon pa man, nakita na niyang may hindi magandang epekto ito sa bansa. Kaya ngayon, bukod din sa regulasyon ng langis, isinusulong din ni Sotto na sa ilalim ng Philippine Strategic Petroleum Reserve Act, magkaroon na ng sariling petroleum stockpile ang gobyerno. Dati na rin niya itong iminungkahi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasabay ng joint exploration sa West Philippine Sea. Kaya lang, hindi anya ito natuloy. Kahit naman si Energy Secretary Sharon Garin, pabor din na panahon na para silipin ang oil deregulation law, lalo na ngayong may sigalot sa Middle East. The most crucial legislation is the amendment of the oil deregulation law. It has several topics there. But maybe deregulation works when there's no war, when it's a normal times. But when there's a war and the spike is so high, it's unpredictable. This is not that the price is determined by supply. There's the natural and artificial causes here na tumataas lang talaga siya. Gate pa ni Garin, ngayon kasi walang kapangyarihan kahit ang DOE na mangialam sa presyo. Kaya kahit mabilis ang pagtaas, hindi nila ito magawang kontrolin. Kaya naniniwala ang kalihim sa mga ganitong sitwasyon, dapat pumasok na ang regulasyon ng gobyerno. So a certain degree of regulation when it is needed, I think it is necessary. Si Senator Amy Marcos naman, inihain na ang Senate Bill No. 2007 na inoobliga ang mga kumpanya ng langis na ipakita ang kabuuang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa panukala mula sa ginastos, pagkarga, proseso ng refining at kahit sa maging buwis at kita sa langis, dapat isumite ito ng mga kumpanya sa Department of Energy at nakikita rin ng publiko online. Ayon sa senadora, hindi pwedeng hula-hula lang ang publiko sa presyo. Kung may dagdag singil, dapat malinaw ang basihan. Hindi anya ito price control. Daan lang ito para maiwasan ang pang-aabuso sa mataas na presyo ng langis. Samantala, si Senator Sherwin Gatchalian naman, pinuri ang naging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipagpulong sa mga Japanese company na interesadong magtayo ng electric vehicle sa bansa. Para naman palakasin pa ang interes ng paggamit ng EV at ang mga manufacturers nito, sana ay magkaroon anya ng mas maraming insentibo tulad ng zero interest na loan sa mga bibili ng EV, exemption sa toll at free driving lessons. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.